Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa linggong ito ating pinagdiriwang ang banal, dakilang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoong Hesukristo. Hindi kailangan mabinyagan ng ating Panginoon dahil wala naman siyang kasalanan. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa Ama, dahil sa kanyang pagpapakumbaba, ginawa niya ito. At dahil dito, lalo siyang minahal ng Diyos Ama. Tayo din ay nagpapasalamat dahil sa kanyang pagbibinyag, naging banal ang tubig na ginagamit natin sa pagbibinyag sa atin. Tayo'y magpuri at magpasalamat sa Kanya dahil sa pamamagitan ng binyag, nabubuksan ang langit para tayo ay mabasbasan. Dahil sa binyag na ating tinatanggap sa loob ng simbahan, tayo'y nakakaisa, tayo'y nagiging parte ng katawan ni Kristo. Pag malapit tayo kay Kristo, lalo tayong nakakatanggap ng mas marami pang pagpapala at grasya. Sa mga pagkakataon, mga kapatid, aminin natin na kung saan tayo'y bininyagan, pero nanatili tayong nakalayo sa Diyos. Aminin din natin ang mga pagkakataon na kung saan nakatanggap tayo ng grasya galing sa Diyos, pero nanatili tayong makasarili at mapagmataas. Hilingin natin muli ang awat pagpapatawad galing sa Diyos para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niya, naging aming kawangis. Kami naway maging kanyang kaparis. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na andap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Puong Mahal. Purihin ng Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila, marangal ang kanyang ngalan. Ang puon ay dakilain, purihin ng Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya'y dumatal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Puong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingit. Pag nangusap na ang puon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap.
Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam niyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito. Dinggin niyo siya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. Kaya hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed and happy Sunday po sa inyong lahat. Can we greet each other? Happy Sunday po. Happy Sunday. Before anything else po, I would like to request for your prayers. Maaaring yung iba po sa inyo, alam na sa balita, ang nangyari pong wildfire sa Amerika, doon po sa California. Meron na pong mga 130 people displaced from their homes. Nawalan po, nasunog na mga kabahayan. Meron po mga 5 tao ang namatay po
dito sa sunog. So please, let us keep them in our prayers. Dito po pinapaalala sa atin ang nakasulat sa Proverbs chapter 27 verse 1. Sabi, that we do not know what the day may bring. Huwag po tayong magmalaki. Do not boast dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo. Kaya nga po, araw-araw, let us have a humble spirit. Let us continue to trust in the Lord. Amen? Dahil isa lang po ang magiging lakas natin, isa lang po ang magbibigay sa atin ng proteksyon. Walang iba kung hindi ang Panginoon. Those who hope in the Lord, their strengths will be renewed. Those who are faithful in the Lord will be safeguarded from all evil. Amen? So, let us keep each other in prayer. Most especially, ito pong ating mga kapatid na nasa ibang bansa, ang mga nasiraan ng kanilang mga kabahayan. May the good Lord continue to protect them and to bless them. Nung po minsan, hindi ko po makalimutan ito nangyari dito sa parokya. Pagkatapos po ng aking binyag, bigla-bigla nagkaroon po ng gulo. Nagtakbuhan po itong mga nanay palabas po ng simbahan. Kilik-kilik po nila, dala-dala nila ang kanilang mga sanggol. Hindi ko po ba alam ano po ang naging problema? Bakit po ba nagkaroon ng karera? Sa pagtatanong-tanong ko po kung anong nangyari, yun po pala, meron silang pamahiin na sinusundan, na pinaniniwalaan. Ano po? Para po sa kanila, kung sino daw po ang unang makalabas ng simbahan, ay mangunguna daw po sa buhay yung batang yun. Yun po yung kanilang paniniwala. Yun po ang kanilang pamahiin. Ang tanong, tama po ba? Meron po bang ganyan na turo ang ating simbahan? Kahit po buksan nyo ang Biblia, meron po bang sinasabi na ganyan ang Diyos? Kaya ako po ay galit na galit at naiinis. Pinabalik ko po yung pong mga magulang at sinabihan ko po sila, alam nyo po, akala nyo yung ginawa nyo ang magbibigay sa inyo ng swerte? Mali kayo. Dahil yung ginawa nyo, malas, hindi tama, masama. Bakit? Dalawang dahilan. Unang-una, yung ginawa nyo, delikado. Baka sa pakikipag-unahan nyong makalabas, madapa kayo. Sinong kawawa? Di ba? Yung mga baby, yung mga sanggol, nakilik-kilik nyo, pag nabitawan nyo yan, baka maumpog, baka maaksidente. Kapag nauna yung mga mukha niyan, silang kawawa, lalaki na mga pango. Sinong sisisihin nila? Di ba kayo? Kayo mga magulang nila. Pero pangalawa, malas yan, mali yan, hindi tama yung ginagawa. Isipin nyo ito, ang unang-unang ginawa nyo, pagkatapos yung nakatanggap ng pagpapala, ng bendisyon, ng grasya galing sa Diyos, lumalayo kayo sa Kanya. Bakit nyo ba dinala yung mga batang yan dito sa loob ng simbahan? Diba? Nilalapit nyo sila sa Diyos dahil ano ang inyong kagustuhan? Gusto nyo silang makatanggap ng blessing. Gusto nyo silang bendisyonan ng Diyos. Ano ang pinapahayag nyo? Anong sinasabi nyo sa Diyos? Parang sinasabi nyo sa Panginoon, hindi nyo siya kailangan. Parang pinapakita nyo sa Diyos na kinamumuhian nyo siya, na ayaw nyo siya. Kaya sabi ko po, ito ang bagong pamahiin. Ito ang bagong tradisyon. Ito ang bagong paniwalaan nyo. Ang huling lumabas sa simbahan, siya ang swerte. Ang unang lumabas sa simbahan, siyang malas. Kasi, di ba, pag malapit na malapit ka sa Diyos, pag nananatili ka sa Diyos, yan ang mas bless. Yan po ang bagong paniwalaan nyo at gawin nyo. Bantayan yung bawat isa. Ang unang lumabas, malas. Ang huling lumabas, siyang swerte, siyang pagpapalain ng Diyos. Alam niyo po kung ano nangyari? Wala nang gustong lumabas sa parokya, sa simbahan. Na problema naman po ako. Hindi ko po alam kung paano ko sila papalabasin. Pero
Nakakalungkot na isipin. Ito lang po ang gusto kong ipaalala sa inyo. Tingnan niyo po yun. Ang unang ginawa pagkatapos ng binyag ay ang nilayuan mo ang nagbibigay ng pagpapala at grasya sa buhay mo. Mga kapatid, balikan niyo man po mismo yung ating nabasang ebanghelyo pagkatapos daw na binyagan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang kanyang ginawa? Diba? Ang sabi, nagdarasal siya. After Jesus has been baptized, he was praying to the Father. Yan din po ang paanyaya sa atin. Dito po tayo tinatawag ng Diyos, mga kapatid. Tayong mga bininyagan, kailangan tayo ay manatili magpatuloy na nagdarasal. At ano po ba ang pagdarasal? Hindi lang po ito paghingi ng mga mabubuti at magagandang bagay galing sa Diyos. Pero ang pagdarasal ay pakikiisa, pakikisama at pananatili sa presensya ng Diyos. Amen? Remember that, my dear friends, that to pray does not only mean that you ask God for good, beautiful things. But to pray means that we unite ourselves, that we continue to be in communion with God. To pray really means making our minds, making our hearts, making our souls one with God. Amen? Kaya nga po, masasabi natin, ang pagdarasal ay pagmamahal. To pray is an act of love. Hindi ka pwedeng magmahal na malayo ang iyong loob sa iyong minamahal. Hindi po ba? Ganyan din. Hindi ka pwedeng magdasal na malayo ang iyong isip, ang iyong puso sa Diyos. Na madalas naman, yan ang ating pagkukulang, di po ba? Tayo'y nagsisimba, tayo'y nananalangin, pero hati tayo. Nandyan ka physically, pero nasan ang iyong isip? Nasan ang iyong puso? Mga kapatid, pag ikaw ay nagmamahal, ibig sabihin, hindi mo lang nilalapit ang iyong katawan, kundi nilalapit mo, lalong-lalo na, unang-una, ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa sa Diyos. At hindi po ba, yan ang pinakamahalaga, pinakamarangal na kautusan. To love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength, with all of your being. Sinasabi ng Diyos sa atin, pag nagdarasal tayo, dapat buong-buo nating binibigay ang ating sarili sa Kanya. Amen? Kaya nga po, niloloko mo ang iyong sarili, niloloko mo ang Diyos kapag nagpabinyag ka at pagkatapos naman, hindi ka nananalangin. Amen? Meron po tayong mga ibang kapatid, ganito po mag-isip. Hinasabi, Father, kahit hindi naman ako nagsisimba, basta't nagdarasal lang naman ako at gumagawa naman po ako ng mabuti, wala naman po ako nasasaktan. Hindi po ba? Yun lang naman ang mahalaga, kapatid. Sinasabi ko po sa inyo, kung ganito ang inyong pag-iisip, may kulang pa rin sa iyo. Kapag bininyagan ka, ibig sabihin, nagiging parte ka na ng katawan ni Kristo. Ang tanong ko po sa inyo ganito, ano ang mangyayari sa isang parte ng iyong katawan kapag ito ay humihiwalay? Anong ibig sabihin? Kapag isang parte ng iyong katawan, hindi siya sumusunod sa iyo, ginagawa niya ang kanyang gusto. Inuutusan mo, pero ayaw gumalaw. Anong ibig sabihin nun? May sakit ang parte ng iyong katawan. Hindi po ba? Kapag gusto mong igalaw ang paa mo, pero ayaw gumalaw, anong ibig sabihin? Baka may pumutok na ugat dyan. Baka nagkaroon ka ng aneurysm. Kailangan mong ipa-check up. Kailangan mong ipa-doktor. Hindi po ba? Kung hindi magagamot yung parte ng katawan na yon at nagpapatuloy siya na ginagawa niya
yung gusto niya, inuutusan mo, pero ayaw pa rin sumunod sa iyo. Ano kailangan mong gawin? Kailangan mo nang ipaputol yan. Kasi ibig sabihin, yan ay paunti-unti nang namamatay. Kung hindi mo aalisin, yung buong katawan mo, apektado. Kapag humihiwalay ka sa simbahan, sa katawan ni Kristo, ibig sabihin, pinapatay mo na paunti-unti ang iyong kaluluwa. Tandaan mo ito, kapatid. Wala kang lakas kapag mag-isa ka. Kapag malayo ka sa simbahan. You are actually weak when you are all alone. Oo, may kapangyarihan sa pananalangin, sa pagdarasal. Pero, tandaan niyo po ito, mas makapangyarihan ang nagdarasal tayo na sama-sama, na nagkakaisa. Ano po ang turo ni Jesus? Diba? Sabi niya, whenever there are 2 or 3 gathered in my name, I am there also with them. Imagine that. Kung yung 2, yung 3, nandun si Jesus. Ano pa kaya ang mangyayari? Libo-libong mga tao, mga bininyagan, ang nagkakaisa. Aba, mas maraming grasya, mas maraming pagpapala na matatanggap natin galing sa Diyos. Remember this, my dear friends. Yes, there is power in praying, and yet miracle starts when we pray together as one believers in Christ, as one body of Christ. Meron pong isang true-to-life story, isa pong totoong kwento tungkol po sa isang simbahan, sa isang parokya. Sa tabi po ng simbahan na ito, merong isang building na bili po ng isang businessman. Alam niyo pong ginawa nitong negosyante, nagpatayo ba naman, doon ginawa yung bar, cabaret, 24 hours, nightclub. Meron po mga babae na nag-i-entertain. Sipin niyo po yun, parokya, simbahan, pagkatapos doon sa tabing-tabi niya, nandun po yung lugar ng kasalanan, nandun po yung lugar ng tukso dito sa mga nagsisimba. Kaya nga po, nagkaroon ng problema ito pong parokya. Hindi po nila alam kung anong kanilang gagawin. No? Meron naman pong permit. Legal naman po yung ginagawa nitong negosyante. Kaya, ang tanging naisip na lang po ng mga parishioner nitong simbahan, nagpatawag po sila ng meeting. Pinag-usapan nila na ipagdasal nila araw-araw. Ito pong negosyante, pagdasal po nila itong katabi nilang building. Kaya nga po, sa lahat ng misa, yan po, sinasama sa intention, yung pong building, yung pong business do sa kabila ng simbahan. Pag nagkakaroon po ng prayer meeting, meron mga groupings, yan, sinasama po, pinagdarasal nila. Ito pong negosyo sa tabi nila. At alam niyo po kung ano nangyari? Isang araw, bigla pong nagkaroon ng bagyo, biglang umulan, meron pong kulog, meron pong kidlat, at tinamaan po yung building. Nung tinamaan po ng kidlat, nasunog ito pong buong building. At galit na galit po itong negosyante. Naghanap po siya ng abogado. Dinidemanda niya ang simbahan. Ano po ang kanyang demanda? Na pinagdasal daw po nila na itong kanyang negosyo ay masunog. Totoo pong nangyari yan sa abroad. Pero tingnan niyo po ito, mga kapatid. Ganyan makapangyarihan ang panalangin ng sama-sama. Ganyan makapangyarihan ang pagdarasal na nagkakaisa. Kaya nga po ang kasabihan ay, a church on bended knees is more powerful than an army on its feet. Mas makapangyarihan, mas may lakas ang isang simbahan nagkakaisa sa panalangin. Also remember, my dear friends, that nothing significant can ever be accomplished without praying together. Yes, praying is powerful, and yet we must pray together. It is there
that our prayers become much more powerful and become much more miraculous. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo, ano po ba ang inyong matagal nang pinagdarasal? Sana, huwag mo lang yan ipagdasal na mag-isa. Bumalik ka, huwag kang magsawa, magsimba ka, makiisa ka na nananalangin kasama ang simbahan. Dahil tandaan niyo po, mas makapangyarihan ang nagdarasal ng sama-sama. Amen? Magtiwala ka, kapatid. May problema ka man sa pera, may problema ka man sa health mo, may problema ka man sa asawa mo, may problema ka sa trabaho mo, may problema ka dyan sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa biyanan mo, sa mga magulang mo, may problema ka hindi mo makamtan, hindi mo makuha ang pangarap mo. Please, do not pray alone. Go back to the church. Be with the other believers because our praying as one is more powerful, is more miraculous. Kaya, mga kapatid, magtiwala po kayo. Kung binyag ka, ibig sabihin, anak ka ng Diyos. At ang mabuting balita, hindi ipagkakait ng Diyos ang mga mabubuting bagay sa kanyang minamahal na anak. Amen? You only have to ask God and we only have to pray as one. Kaya, sama-sama po tayong magdasal sa banal na misang ito. Magtiwala kayo. Kapag tayo ay nagkakaisa sa panalangin, walang imposible at pagkakaloob ng Diyos. Lahat ng hinihiling mo, kung tunay naman, yan ay makakabuti sa iyo. Dahil ang Diyos ay mabuti, sobra-sobra mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa binyag ni Jesus sa ilog ng Jordan, pinaalala sa atin ang ating mga sariling binyag, kung saan ginawa tayong mga anak ng Diyos. Kaya't natatawag nating Ama ang Diyos. Lumalapit tayo ngayon sa Kanya habang sinasabi natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maging malinis sa binyag upang magtamasa ng kalayaan at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang kalayaan at karangalan ng bawat mamamayan naway pangalagaan at igalang ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang mag-aangat sa kalidad ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya at mga pamayanan naway tunay na maranasan ang kanilang pagiging iisa sa pamamagitan ng kanilang buhay at pagpapahayag ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na aming Ama, ginawa mo kaming tagapagmana ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak. Loobin mo na sa panalangin namin para sa isa't isa ay manahin namin ang kahariang iyon kung saan ikaw ay nabubuhay at naghahari
magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong pinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang nakilang paghiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayon sinasampalatayanan dahil sa Espiritu sa Kanya'y lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod. Tinanghal siyang Mesiyas namin iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa na mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaigaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francescong aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisiyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon
Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, panggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na may malubhang karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabangan ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ano po ang mararamdaman nyo kung isa kang magulang at pagkatapos meron kang isang anak na ayaw kang pinupuntahan o binibisita man lang? Di ba nakakasakit din ng loob? Anong mararamdaman nyo kung isa kang magulang, meron kang anak at naaalala ka lang pag meron siyang kailangan? Masaya ka ba pag ganitong ugali ng anak mo? Di ba hindi? Pero madalas, yan ang malungkot na katotohanan dahil ugali yan ng marami sa atin na bininyagan. Kapag ikaw ay bininyagan, ikaw ay nagiging anak ng Diyos. Kapag ikaw ay bininyagan, nagiging parte ka ng pamilya ng Diyos. Kaya nga po, can you imagine what God is feeling? Anak ka niya, pero napakadalang mong bumabalik sa simbahan, napakadalang mong nagdarasal at nakikiusap sa Kanya. Mga kapatid, bakit tayo nagpabinyag? Dahil naniniwala tayo na ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang makakaligtas sa ating kaluluwa. Pero maliligtas lang tayo kung tayo ay maniniwala at susunod sa Kanya. At ano ang halimbawa na pinakita sa atin ng ating Panginoon? Dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa pagkatapos niyang bininyagan, siya'y nagdasal. Siya'y nanalangin. Hindi ka tunay na alagad ni Kristo, hindi mo masasabi na ikay tunay na Kristiyano kung paminsan-minsan ka lang nagdarasal. Tandaan niyo po ang mabuting balita, mga kapatid, ha? Oo, may kapangyarihan ang pananalangin, pero mas maraming milagro kang mararanasan at matatanggap kung magdarasal ka at mananalangin na kasama ng ibang bininyagan, na kasama ng ibang mananampalataya. Prayers are powerful, and yet
praying together, praying with others is more powerful and more miraculous. Yan nga po, may kulang, hindi tama. Doon sa pag-uugali ng mga iba sa inyo, di ba? Yung mga ibang mister, anong sinasabi sa mga misis nila? Pagsimba mo na lang ako. Pagdasal mo na lang ako. Sige, ikaw na lang. Baka naman, kaya hindi kayo nakakatanggap ng umaapaw na pagpapala sa buhay nyo. Kasi isa lang yung nananalangin. Hindi po ba? Gusto natin na sobra-sobra tatanggapin natin sa Diyos. Pero isa lang yung nagdarasal. Kaya nga po, yan ang aking assignment sa inyo. Please, strive to pray together. Kahit na po yung mga nakalayo sa inyo, yung mga asawa nyo, yung mga kapatid nating OFW, please, call back home. Kahit lang po mag-video call kayo, sabihin nyo, pwede ba tayong magdasal? Just say a simple prayer. Kahit lang, banggitin nyo po ang Ama namin, magdasal po kayo ng Aba Ginong Maria. Pray for one another. Be silent in that prayer. There is great power and you will receive a miracle today by praying together. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.